Magandang araw mga kapatid at mga kababayan. EJ Morse is back. Welcome to my small channel. At sana sa lahat ng mga naapektuhan ng bagyo na Christine, kami po ay nakikiramay sa inyong dinaranas na pagdurusa ngayon na inabot niyong kalamidad. At sana doon sa ating mga kababayan na may kapasidad na tumulong, wag po nating ipagdamot na tulungan ang ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyo. At kahit sa papaanong paraan, kung kailangan nila ng mga pinansyal na tulong, yung may mga extra dyan, baka pwede natin silang tulungan. At doon sa mga used clothing, baka meron din po tayo. Maghanap lang po tayo ng mga organization dyan na nag-iipon ng tulong para sa kanila at doon natin ipaabot ang ating mga tulong. At doon naman sa mga walang kapasidad na tumulong, sama-sama na lang po nating ipagdasal ang ating mga kababayan na apektado nitong bagyong ito. Karamihan po ng naapektuhan ay yung parting Bicol. Maraming malawak na area po ang tinamaan dyan sa Bicol. At of course, yung iba pang lugar sa Pilipinas na tinamaan din ng bagyong ito. At once again, magandang araw. At sana yung iba nating kababayan, saan mang dako ng mundo kayo naroon ngayon, ay nasa maayos kayong kalagayan. Tuloy-tuloy na po tayo doon sa ating gustong bigyan ng reaksyon. Ito po'y tungkol doon sa naging hearing kahapon ni Senator Risa Hontiveros. Isa po tayo sa humahanga sa ginagawang hearing, sa ginagawa na effort ni Senator Risa Hontiveros. Isa po siyang magandang ehemplo ng isang mahusay na senador. Matapang niyang hinarap itong issue ni Kibuloy, datapwat. Maraming senador ang hindi nagpakita doon sa kanyang ginawang hearing sa kung anumang kadahilanang meron sila. Ang sumipot lang po doon ay si Senator Tolentino at Senator Pimentel. Although, nagbigay lang sila ng mga general statements at nagpaalam na rin. Kaya suportahan po natin ang ginagawa ni Senator Risa Hontiveros na kahit mag-isa siya, hinarap niya at pinagpatuloy ang hearing at pinarating sa mga mamamayan ang dapat makarating ng mga information. At hanga din ako doon sa mga witnesses na hanggang sa ngayon ay hindi bumibitaw at naniniwala sa committee ni Senator Risa Hontiveros. Kudos po kay Senator Risa Hontiveros. Ipagpatuloy niyo po yan. Mga kababayan, suportahan natin ang ginagawa ni Senator Risa Hontiveros na nung araw ay hindi rin ako masyadong hanga dyan. Pero sa ngayon nakita ko na yung kanyang kagalingan, ang kanyang katapatan at ang kanyang katapangan sa pagganap sa kanyang trabaho. Ganito pong senador ang dapat nating suportahan. Hindi kamukha ng ibang mga senador dyan na walang iniisip kundi ang kanilang sariling kapakanan, ang magiging boto nila, lalo na't yung mga tatakbo for re-election next year. Kaya mga kababayan, itong si Risa Hontiveros, ito ang tingin ko isang potensyal na kandidato sa presidency. Kaya simula po ngayon ay sinusuportahan natin siya.
At hindi kamukha nga ng ibang mga senador diyan na mga pansariling kapakanan lang ang iniisip. Oo, ginagampanan nila paminsan-minsan ang trabaho nila sa Senado, yung mga investigasyon, pero pagka medyo mga pitpitan na, controversial, medyo umiiwas. Kung matatamaan na yung kanilang number of votes o number of yung posibilidad na maapektuhan ng kanilang boto, hindi na nagpapakita. Ang tanong po natin, bakit ang daming magilas na mga senador diyan na hindi nagpakita dito sa hearing na 'to? Ano po ang meron? Ayaw po natin magbintang, pero siyempre ang papasok sa isip ng mga mamamayan, takot ba tayo na harapin si Pastor Kibuloy dahil sa sinasabi niyang meron siyang 7 million more or less na mga miyembro na sa tingin ninyo ay kabawasan sa boto ninyo? Yun po ba ang dahilan? Ayoko naman pong isipin na ang isa pang dahilan ay yung possibility na itong si Pastor Kibuloy ay nagbigay ng malaking halaga sa inyo nung kayo ay kumandidato bilang tulong sa inyong candidacy. At ganoon din yung tung darating na eleksyon sa 2025, baka umaasa pa kayo na may makuha pa kayong contribution from Kibuloy. Kaya ganito na lang ang inyong takot na humarap at makipag-cooperate sa committee ni Risa Ontiveros or ni Senator Risa Ontiveros. Ayaw ko pong mag-isip sana ng ganyan, pero ano po ba ang dahilan? Mga tao lang tayo. Ang lahat ng kinikilos natin, lalo na kayo na mga tinitingala ng taong bayan, lalo kayo mga senador, at alam po natin na wala namang kandidato. Bihirang-bihira ang kandidato na gagastos ng sarili niyang pera pagdating sa eleksyon, pagdating sa pangangampanya. Of course, aasa tayo dyan sa partido, sa pondo ng partido, lalo na yung malalaking partido, at doon sa mga binibigay na contribution ng mga taong may pera. Ng mga tao, usually mga negosyante, at in this case, alam naman natin na itong si Apollo Kibuloy ay napakadaming pera. Base na nga din sa kwento ng mga dati niyang miyembro na kumalas na, ikinuwento nila kung paano nagkamal ng pera itong si Apollo Kibuloy, according to them. So kung tayong mga politicians, tayong mga senador specifically, kung hindi po natin sisiputin ang ganitong klaseng hearing, ang mamamayan ay mag-iisip. Dahil nga sa dami ng pera nitong si Kibuloy, ang laki ng posibilidad na kayo ay nakinabang dito ng mga nakaraang eleksyon. Kaya ayaw niyong harapin, ayaw niyong kalabanin si Kibuloy. Of course, may mga exception dyan. At saka hindi ko naman sinasabing lahat kayo. Lahat kayo na hindi sumipot dyan sa hearing ni Senator Risa Ontiveros, hindi ko naman sinasabing kayo lahat ay pare-pareho ng dahilan. Of course, marami dyan talagang may iba pang dahilan. Kamukha ng may kasabay na hearing, meron dyan siguro may sakit at mga iba pang dahilan. Pero doon sa mga obvious na tao na never talagang kinalaban si Kibuloy, hindi namin maaalis na mag-isip na kayo ay may pakinabang kay Kibuloy. Lalong-lalo na noong mga nakaraang eleksyon. Nung maiboto kayo, ang iniisip namin ngayon, nakinabang kayo financially kay Kibuloy. Kaya takot kayong harapin si Kibuloy dito sa hearing na ito. Hindi natin maalis sa mga kababayan natin mag-isip ng ganyan dahil nga, sabi ko nga, hindi naman talaga gumagastos sa mga politicians sa sarili ng pera. Bihirang-bihira. Kaya gastos yan pa konti-konti, pero yung sabihin mo, yung bulk ng gastos niyan, galing sa contribution. Kaya, naiisip natin na itong mga ayaw humarap,
doon sa hearing, ayaw kalabanin si Kibuloy, ayaw magtanong kay Kibuloy tungkol sa mga allegedly krimen na nagawa niya dahil baka kayo kumprontahin ni Kibuloy. Hindi ba kung biglang magsalita si Kibuloy doon nang kumprontahin ka na, Mr. Senator or Mrs. Senator, bakit ganyan ka na magsalita ngayon? Hindi ba ang laki ng binigay ko sa yung pera? Hindi ba? Baka ganun ang kinakatakot nyo. Na biglang-biglang magsalita si Kibuloy from out of the blue at sabihin, bakit ganyan ka magtanong sa akin? Eh, ang laki-laki ng binigay ko sa yung pera. Nung tumatakbo ka. Hindi ba? Hindi ba nakakatakot yon? So, hindi natin maalis sa ating mga isipan, sa ating mga kababayan, na baka ganun ang kinakatakot nyo. Baka lalo na yung mga from the very beginning, talagang pinapakita nilang suportado nila si Kibuloy. Meron dyan, ayaw pa talagang ilabas yung kanyang warrant noon. Nag-e-effort sila, doon pa lang sa contempt order, hinaharang na nila. Hanggang doon sa paglalabas na ng arrest warrant, medyo nagkaroon pa ng konting delay dyan dahil sa ibang senador. So, ganun po ba ang dahilan? Kaya nag-iisa si Senator Risa Hontiveros sa pagharap sa issue na to. Ganun po ba? Hindi po tayo nag-aakusa, nagtatanong tayo. Kasi wala akong maisip na dahilan. Bakit yung ibang issue ang tatapang natin? Bakit yung ibang issue na napakagaan, pinagtutulong-tulungan pa natin mga senador? Hinaharap natin lahat yan. Diba? Ang tatapang natin magtatanong. Konting sablay na sagot ng isang witness, pinapakontempt nyo. Dito, pagkakataon nyo na ipakita sa taong bayan ang pagiging makapilipino ninyo at inyong suporta sa mga kabataan na nilalapastangan. Suporta ninyo sa mga kababaihan na nilalapastangan. Through yung pag-questioning, yung pagtatanong man lang. Kung may katotohanan, i-confronta nyo, ang gagaling nyo mag-imbestiga eh. Doon sa ibang issues, ang gagaling nyo mag-imbestiga. Bakit dito, hindi nyo gamitin yan para palabasin natin kung totoo o hindi ang mga akusasyon kay Apollo Kibuloy? Bakit nawala ang tapang ninyo, nawala ang galing ninyo sa pag-iimbestiga? Pinabayaan nyo mag-isa si Senator Risa Hontiveros. Sana ito sa mga Pilipino nakakarinig nito. Suportahan po natin si Senator Risa Hontiveros. Itaguyod natin ito na maging kandidato sa 2028 kasi sa ngayon wala pa tayong nakikitang medyo lumilitaw na pangalan sa pagiging kandidato sa 2028 sa pagiging presidente. Itong mga ganitong klaseng tao, sabi ko nga kanina, nung una nga ayoko pa dyan eh. Kasi nga may mga negative rin dyan, siguro na paniwala ako ng mga negative issues o negative chismis. Pero sa ngayon, pinakikitang performance ni Senator Risa Hontiveros, nagkamali po ako sa paniniwala nung una. Ganon din po kay kung malihis lang ako ng konti, kay VP Leni Robredo. Nung una ayoko rin dyan. Pero ngayon lumalabas na napakalayo ng kanyang personality sa pinapakitang personality ni Sara Duterte. Ibang-iba talaga. Ngayon ko nakita ang value ng pagkakaroon ng isang very decent personality. Nakita ko yan kay VP Leni Robredo na nung araw hindi ko rin siya masyadong gusto. Pero napaka-decenteng tao at honest, soft-spoken, pero qualified siya maging leader ng bansang ito. Ganyan tao po sana itaguyod natin. Kasi ang iba dyan, karamihan, hindi naman lahat, pero karamihan sa mga naghihiring-hiring na yan sa Senado at sa Kongreso, grandstanding lang. Para lang lumitaw ang pangalan nila, para malagay sila sa limelight,
para mapag-usapan sila, para magmarka ang pangalan nila, para pagdating ng susunod na eleksyon, babandera pangalan nila. Marami pong ganyan na kandidato, marami pong ganyan na mga congressmen, mga senador na nag-grandstanding lang dahil minimaintain nila yung popularity nila o gusto nilang umangat yung popularity nila. Pero itong kay Senator Risa, nakikita naman natin na come what may, ipaglalaban niya yung tama. Ipaglalaban niya yung mga naging supposedly mga naging biktima nung mga krimen na ina-accuse kay Apollo Kibuloy. Pero itong mga ibang senador na takot ngang humarap dahil siguro ayaw makumpronta ni Kibuloy tungkol doon sa mga contribution ni Kibuloy na naibigay sa kanila. Hindi po lahat. Pero may ilan-ilan dyan na ganyan ang dahilan. Kaya kudos kay Senator Risa Ontiveros. Sana ipagpatuloy niyo po ang ginagawa niyong effort na to na matulungan ang mga nagko-complain against sa Kibuloy. Kaya po ibinibigay natin ang paggalang at paghanga dito kay Senator Risa Ontiveros. At doon sa mga senador na dapat naandyan dyan, yung mga galing magtanong, yung mga galing mag-imbestiga, nasaan po naman kayo? Hindi po kayo nagpakita, hindi po kayo tumulong kay Senator Risa para ilabas ang katotohanan. Inaasahan pa naman namin kayo dahil ang gagaling nyo sa ibang hearing. Ang gagaling nyo magtanong. Bakit dito nawala ang inyong galing? Again, ang aking paghanga kay Senator Risa Ontiveros at sana ipagpatuloy niyo po. At again, babanggitin ko, lumilitaw na kailangan talaga natin mga disenteng senador katulad niya at katulad din ni VP Leni Robredo. Sana maging successful naman si VP Leni sa kanyang kandidatura sa pagiging mayor sa kanilang probinsya. At sana later on, maisipan mo ulit na tumakbo sa national position. Dahil kailangan po namin na mga Pilipino ang katulad ninyo na mga taong may decency, may knowledge, may tapang, at may desire na makatulong sa taong bayan. Katulad ni Senator Risa Ontiveros. At doon sa mga senador na hindi nga nagpakita sa hearing, may pagkakataon pa kayong bumawi. Sana kung magkakaroon naman ng iba pang hearing na kailangan ng presence ninyo, magpakita na kayo. Kalimutan na ninyo yung sinasabi ni Apollo Kibuloy na 7 million members. Hindi po totoo yan. Imposible po yan. Dahil nung nagkakagulo doon sa KOJC compound, hindi yata sila umabot ng 2,000 doon sa compound na nagbantay. Dahil kung marami sila, hindi mo mapipigilan mag-people power yan. Assuming na lang na may 1 million dyan sa Davao. Pero dapat mas malaki yan dahil yan ang sentro nyo. Diyan kayo talaga nag-umpisa. Assuming na lang, 1 million. Maglagay ka ng 10%, 100,000. Wala Hindi kayo naka 5,000. Iilan-ilan lang ang nagbantay dyan kay Kibuloy. So, imposibleng meron kayong 7 million members. Yun nga lang, baka nga ang kinakatakot ng iba dyan, makumpronta. Yun, wala akong magagawa doon. Baka natatakot ng iba dyan makumpronta tungkol doon sa contribution ni Kibuloy doon sa candidacy nyo. Yun lang ang problema ninyo.
Baka kaya ayaw niyong magpakita sa Senado, bigla nga naman magsalita ng hindi maganda si Kibuloy tungkol doon sa naitulong sa inyo. Hindi naman po lahat, pero malamang-lamang meron talaga. Na iba dyan, ang laki ng utang na loob kay Apollo Kibuloy dahil sa contribution sa inyo. Pero hindi ho ba kayo nakukonsensya? Dapat bumawi na kayo ngayon. Hindi ba kayo nakukonsensya ng pinamumudmud na pera ni Kibuloy ay hindi niya pinaghirapan? Ang pinamimigay ni Kibuloy na pera ay pinaghirapan ng mga kabataan. Kung tumulong man sa inyo si Kibuloy financially, napakasakit po niyan dahil ang naghirap po dyan mga kabataan. At mga pamilya na blindly nagbigay ng kanilang mga pera at kayamanan at kabuhayan diyan sa religious group na yan. Hindi po lumalabas sa kwento ng mga witnesses, walang kahirap-hirap si Kibuloy na nagkamal ng kayamanan na yan. Kung paniniwalaan natin ang mga testimony na sa tingin naman natin kung mag-a-analyze tayo, mukhang may katotohanan. Dahil wala naman talagang negosyo si Apollo Kibuloy, kundi yung kanyang kingdom kuno na pinagkakakitaan niya dahil sa contribution ng mga miyembro at doon sa mga sinasabing pamamalimos at pagtitinda ng mga kung ano-ano ng mga kabataan na ginagamit sa pagtitinda. Kaya mga mahal naming senador, baka naman may panahon pa para pagsisihan nyo or tulungan ninyo man lang ang ginagawang effort sa pag-iimbestiga kay Apollo Kibuloy at lumitaw kayo, magpakita kayo ng suporta dito sa mga kabataan na biktima, mga kababaihan, kalalakihan na naging biktima ng sinasabing krimen na ina-accuse kay Kibuloy. Kasi dapat nasa side kayo ng sa side kayo ng mga naapi. Sa side kayo ng mga Pilipinong merong reklamo na walang kakayahang tulungan ang kanilang sarili. Dapat pro-poor kayo. Yung mga nahihirapan na bumangga sa mayayaman, dapat yun ang tinutulungan ninyo. Ito yung mga supposed to be o supposedly victims ng krimen na ginawa ni Kibuloy. Dapat nandoon tayo sa side na yun. Dahil sila ang walang kakayahan. Si Apollo Kibuloy ay napakayaman. Sobrang yaman. Tingin ko isa na siya sa pinakamayaman dito sa Asia. O sa Asia. Isipin niyo yung kanyang mga properties. May helicopter, may eroplano. Hindi ba? Tapos, hindi mo na kayo nagpakita ng suporta doon sa mga kababaihan, kabataan na nagrereklamo na sa ginawang pang-aapi, pang-aabuso sa kanila. Nasaan ang pagiging senador ninyo? Yung mga pinapangako niyong tulong sa mga naapi o pagiging pro-poor ninyo, nasaan na yun? Kung hindi man na kayo nagpapakita ng suporta dito sa ginagawa ni Senator Risa Ontiveros. So saan tayo papanig? Sa mayaman o dito sa mga walang kakayahan? Tandaan ninyo, ang mga tao mulat na. Alam na natin sino ang totoong may pusong makamahirap at may pusong para pangsarili lang. So yan muna mga kapatid, mga kababayan. At sana makarating ito doon sa mga senador na wala man lang suporta ang pinapakita dito sa mga nagrereklamo
kay Apollo Kibuloy. Dahil ba sa kayamanan ni Kibuloy? Dahil makakatulong pa siya sa inyo? Dahil ba sa boto? Na sa tingin ko hindi naman talaga totoo na gano'n sila karami. Anyway, napakasakit na isipin na ang mga pinapangako nyo during campaign period, puro maka-mahirap, maka-Pilipino, maka-bayan, maka-environment, pero sa totoo lang, gusto niya lang mag-survive ang candidacy ninyo, gusto niya lang mag-survive ang inyong popularity, mag-survive ang inyong political career. Wala na kayong ibang gustong mangyari dahil napakaganda ng inyong mga privileges dyan na hindi accessible sa mga pangkaraniwang Pilipino. Mga kababayan, mga kapatid, hanggang dito na lang muna, at sana doon sa mga hindi ba nakakapag-subscribe, paki-subscribe lang po at paki-pindot ang